Hi! I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Magandang umaga! Today is errand day. May mga kailangan akong gawin sa labas, kaya isasabay ko na rin dito ang grocery. Actually, excited ako dito kasi nga bihira akong mag-grocery lately, puro online. At excited ako sa opportunity na first hand, mapipili ko yung mga ingredients na gagamitin namin sa pagluluto nitong linggong ito. Lalabas kami. Sasamahan ko yung aking husband na magpasalon. At kami ay gagala ngayon sa Mega Mall. Doon naman kami maglalakad-lakad. Hopefully ay magawa pa rin namin yung 10,000 steps. Para, syempre, yung ating kalusugan ay na-attain pa rin natin yung mas mabuting kalusugan, no? And, yun, isa sa mga dahilan bakit kami nandun ay magpapagupit ang aking husband dahil humahaba na yung kanyang buhok. At it's time, no, para mapatrim na. And with that, ay samahan nyo kami. Tara, maglakad na tayo. Ay, magpapatuyo pa pala ako ng buhok. Wait. Magpapatuyo muna ako ng buhok. Alam nyo, umuwi ako ng bahay na ang gaan ng pakiramdam. Siguro dahil itong mga panahon na ito, binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon na iproseso yung mga emosyon na nararamdaman ko at binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon na nabigyan ng oras kung paano ko i-release yung mga emosyon na yon. Malaking bagay na binalikan ko yung isa sa mga paborito kong sining, yung pagpipinta. Nakakatuwa na nung naglinis ako,
ay nakita ko uli yung aking mga art materials. Matagal na ako hindi nagpipinta, ilang taon na. Pero nung nakita ko yung art materials ko na yun, sinabi ko sa sarili ko na bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na magpinta. Umupo ka lang, magpinta ka lang. And nung ginagawa ko siya, bumalik yung mga pagkakataon na madalas ako magpinta noon. Na pag nagpipinta ako, nakakalimutan ko yung oras. Nakakalimutan ko yung paligid ko. At ako lang, at yung canvas at mga pintura at yung brushes ang magkakasama. Nung natapos ko nga yung aking ginawang painting, no, maliit lang naman na papel yon. Pero alam mo yun, nandun yung pakiramdam na nabitin ako na sana may oras pa akong tapusin itong pagpipinta. Pero that time, I felt that my painting is okay na. Pero ang sarap. Nabitin ako kasi na-miss kong magpinta. Kaya nga ever since, ang tawag ko sa pagpipinta ay therapy para sa akin. In fact, sa aking Facebook account nga, no, meron akong album dedicated para sa mga paintings ko, mga drawings and paintings in the past. At ang tawag ko nga sa kanya ay art therapy. Kasi ang gaan sa pakiramdam every time I paint. And because I was so busy the past years, sinantabi ko siya. And yun nga yung sinabi din ng aking husband sa akin eh. Dapat lagi akong may outlet. Kasi nga lalo na sa aming trabaho lately na very demanding ay halo-halo na no yung emosyon, and at the same time halo-halo na rin yung dami ng iniisip mo, and at the same time iba-iba rin yung mga kliyente na yung kinakaharap, iba-iba rin ang way no to interact with them, and all of this ay also contribute minsan sa ating mga iniinda rin minsan no na stress no. Of course, ang trabaho ay blessing, pero syempre ang katotohanan niyan ay sa trabaho natin no ay hindi maiiwasan ng stress. At yun yung sinabi sa akin ng aking asawa na dapat kasi talaga mayroon kang outlet para kapag ikaw ay may mabigat na nararamdaman o nasistress ka, meron kang nagagawang opportunity para iproseso yun at mai-release mo siya. So, nung nagpipinta ako, yun yung sinabi ko rin sa sarili ko, na ibalik ko ito, dalasan ko, lalo na, no, malapit naman na ang Christmas season, malapit na yung Christmas break. So, sabi ko sa sarili ko, kahit once a week lang muna, ayokong i-pressure yung sarili ko, katulad ng sinasabi ko sa inyo before, no, na gusto ko i-enjoy ko lang. So, perhaps I'll just give myself once a week para lang muling makipagkilala sa aking mga pintura, sa aking mga brushes, sa aking mga papel. Pero ang sarap, ang gaan sa pakiramdam. And siguro yun din yung masasabi ko sa inyo na maganda rin na meron kang outlet talaga, no? Parang hobby, perhaps, na magagawa mo na you just enjoy it. You take your time, you enjoy it. And hindi yung parang obligado kang gawin. Just enjoy it. And ang laking tulong niya sa akin. Tapos, the fact na hinayaan ko yung sarili ko na maalagaan din ng tao. Kasi actually, pagpunta sa salon ngayon ay hindi ko naman talaga yan plano. Yan ay plano ng aking husband kasi ay humahaba na yung kanyang buhok. Sabi niya ay gusto na niyang ipatrim. So, nung niyaya niya ako, nung una, sabi ko, sige, oo. Pero nagdalawang isip ako hanggang sasabi ko nga ay, sige, hindi na lang ako sasama. Pero last minute, sabi ko sa kanya, sige, sama na rin ako. At nung nandun kami sa salon, no, I am privileged. We are privileged actually kasi yung mga nag-alaga sa amin dun sa salon ay napakababait, no, at napaka-professional. In particular sa akin, yung
nag-ayos ng aking buhok, sinampo niya, at saka yung aking main stylist, yung kanilang senior stylist. Napaka-maalaga nila. Very professional in such a way na in-explain pa nila sa akin yung mga proseso na gagawin sa aking buhok. And then, nung habang hinahawakan ng senior stylist yung aking buhok, ay pinayuhan niya ako na maganda siguro nga ipa-treatment ko na yung aking buhok kasi ang dami ng brittleness. Nung sinabi niya yon, dun ako nag-agree na sige, magpa-treatment tayo. Kasi nga, totoo yung sinasabi niya, ang galing ng diagnosis niya. Kasi nitong mga nagdaang araw, grabe maglagas yung buhok ko. As in, unusual yung dami ng paglalagas sa sahig. Yung sahig pa naman namin ay puti. So, nakikita mo agad yung mga pieces ng hair na nasa sahig. Sobrang dami to the point na kahit ang aking husband ay nagko-comment na, bakit parang sobrang dami ng buhok ngayon sa sahig? And alam niya sa akin yun kasi mahahaba yung buhok, no? Kaya sabi ko dun sa aking senior stylist, sige, ipa-treatment na rin natin yung aking buhok. And the whole time, no, they were explaining na, sige, i-shampoo ka muna, and then pagkatapos nun ay magkaroon na tayo ng initial trimming, tapos tsaka tayo magti-treatment, i-blow dry, tapos tsaka natin gagawin yung final styling ng aking buhok. And kita nyo naman yung kinalabasan, no? Ang smooth niya, ang gaan niya, at saka yung hairstyle na ibinigay sa akin, pakiwari ko ay bumata ako. May pinakita akong picture sa kanya na gusto kong ipagaya, tapos in-adjust niya para bumagay din sa aking shape ng mukha, no? At yung hindi na masyadong mahaba, kasi pakiwari ko rin, pag sobrang haba na ng buhok ko, kahit gusto ko pang pahabain talaga yung buhok ko, parang pakiwari ko, hindi siya bagay for me. Pero ayoko naman ng sobrang ikli ng buhok ko, kaya sabi ko ay wag naman masyadong bawasan. Kasi ang hirap din magpahaba ng buhok, no? At saka pakiwari ko ay mamimiss ko rin yung pagkakaroon ng mahabang buhok na sinusuklay. And ang ganda ng aming interaction na they listen to what I want and they also gave me advice at nakita ko yung wisdom sa kanilang advice. Pero alam nyo, the whole time I was there, ramdam na ramdam ko yung sincerity nila habang inaalagaan ako dun sa salon. Ramdam ko na gusto talaga nila akong bigyan ng magandang serbisyo. At ang gaan-gaan ng pakiramdam ko dun. At kaya nga pagkatapos nung aming interaction ay bukod sa nagpasalamat ako, no, nagbigay ako ng tip na may pasasalamat. At because that is my way of expressing my gratitude na hindi ko na ipinaliwanag, perhaps naunawaan na nila na ang laking tulong ng ibinigay nila sa aking pag-aalaga. Hindi ko alam kung naramdaman ba nila o talaga lang ganun talaga yung way nila na makipag-interact sa mga kliyente nila. But the whole time na nandun ako, ang gaan-gaan ng pagpapaliwanag nila sa akin, napaka-malumanay, napaka-caring, napaka-gentle. And that is what I really needed nitong mga panahon na ito, gentleness, kindness, and patience. And ibinigay nila yun sa akin. And sobrang na-appreciate ko siya. Kaya, nung after nga nun, dumaan kami sa chapel, I was praying. Sabi ko kay Lord, okay lang ba itong nararamdaman ko? Kasi actually, I feel nothing. I feel no sadness. I feel like maraming pakiramdam na nawala sa akin. Maraming emosyon ang parang nawala sa akin. And with that, no, I also thank God. Kasi I felt lighter. I felt free from
from the grief, hindi ko alam kung ito ay yung cycle nga ng grief, no, na may ebb and flow siya. Pero nandito ako dun sa moment na ang gaan ng pakiramdam ko. Nagpasalamat ako kay Lord kasi meron kaming privilege na nagawa namin yung mga hinihiling at kinakailangan namin. Na through His grace, no, ay nagkaroon kami ng financial capacity no una para makapagpasalon, no, at maalagaan kami at opportunity na magkaroon uli ng time for the family. And sobrang grateful ako sa pagkakataon na yun. Ito rin ay reminder sa akin, no, na ngayon experience ko na ako muli ay isang kliyente at na-experience ko yung pakiramdam na nabigyan ng magandang serbisyo. At ito rin ay paalala din sa aking sarili na lagi kong bibigyan ng magandang serbisyo ang aking mga kliyente. At siguraduhin na sa interaction namin as much as possible ay mag-iiwan ako sa kanila o sa kanya ng magaan na pakiramdam. Kasi nga ang katotohanan, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng maraming tao. At ito ay paalala din sa akin, no, na always try to leave a better feeling to the other person. Hindi tayo perfect, no, may mga pagkakataon talaga na as human being ay ito ay nakakalimutan din natin. Pero yun, ito ay magandang experience din sa akin, no, na always make sure that your interaction with other people will give them a better feeling. At yun, no, sa hindi ko na sila papangalanan, pero dun sa mga nag-alaga sa akin sa salon na yun, maraming salamat sa inyo. Hindi nyo alam kung ano yung ibinigay nyo sa aking kagaanan ng pakiramdam. And I hope ay may mga clients pa kayo na maka-experience ng ganong pag-aalaga mula sa inyo. And sana ay hindi po kayo mapagod sa pagbibigay ng inyong serbisyo. Dahil katulad ko na gumaan ng pakiramdam nung ako'y inyong inalagaan, marami pa kayong mapapagaan ng pakiramdam dahil sa inyong magandang pag-aalaga din sa inyong mga kliyente. Ay nako, ang bilis naman ng oras, no? Natapos na naman yung ating vlog. At maraming salamat dahil magkasama pa rin tayo sa journey na ito. Ay nako, sana ay sa mga susunod na mga panahon ay magkakaroon tayo ng opportunity na mas maging magaan na yung ating pinagdadaan ng emosyon. Pero hinahanda ko lang din yung aking sarili doon sa mga pagkakataon na makaramdam uli ako ng matinding lungkot. Pero maraming salamat, no, sa Panginoon kasi sa pagkakataon ito, no, na nabigyan ako ng pagkakataon na makaramdam ng gaan. Maraming salamat din at kayo ay nandito at pinakikinggan yung kwento ko sa inyo. Just in case lang, no, mayroon din kayong nais ikwento sa akin, baka gusto nyong humingi din ng payo sa inyong mga kasalukuyang pinagdadaanan. Hindi ko maipapangakong mabibigyan ko ng solusyon yan talaga, pero kung kayo ay willing, no, ay pwede nyo akong sulatan, pwede nyo akong padalhan ng mensahe para pwede ko rin sigurong sagutin sa aking perspective based sa aking mga naging karanasan na in the past, kung ano kaya ang pwede kong mai-advise sa inyo. So perhaps ay makatulong din ako para gumaan ang inyong pakiramdam. And
with that, no, ay sana ikaw ay sumubaybay sa atin, no, baka pwede kang mag-subscribe at i-share mo na rin itong ating video para kung may ibang mga tao na baka makaka-relate sa ating series na ito, no, The Julie Journey, ay makasama din natin sa ating kwentuhan. And so with that, maraming salamat sa'yo. Tandaan mo, ay dapat lagi kang motivated, no? And dapat palaging malakas. At magkita-kita tayong muli sa susunod na journey natin. Paalam!